Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga ho pala, si Umbok, tubong Nueva Ecija, 15 anyos at nakatira sa isang liblib na bahagi nito kung saan tahimik ngunit may mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Tinawag ako ng mga umampun sa akin sa palayaw na Umbok dahil daw mataba ako nung ako ay ipinanganak. Isang palayaw na kalaunan ay naging bahagi na rin ng aking pagkatao. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko man lang nasilayan kahit sandali ang aking tunay na mga magulang. Nung araw kasi na ipinanganak ako, ika ng mga umampun sa akin na sinundan ng mga aswang ang tricycle na sinasakyan ng aking mga magulang papunta sana sa ospital. Sabi pa nila, gabi raw yun ng kabilugan ng buwan. Ang gabing binago ng mga halimaw ang takbo ng aking buhay. Mula noon, inampun ako ng mag-asawang aswang na may mabuting puso at sa piling nila, natuto akong mamuhay ng kakaiba kumpara sa kinagisnang buhay ng normal na tao. Tay, tanong lang po, paano nga po ulit niyo ako nakuha ni nanay nung sanggol pa lang po ako sa kamay po ng mga tusong aswang? Hindi po ba't ang sabi niyo po, hawak na po nila ako nun at balak na sana nilang dalin sa kuta nila para gawing alay nang maabutan niyo po sila? Hindi ba't ilang beses ko na yung kinikwento sa'yo? Ha, Umbok? Paulit-ulit na lang ba tayo? Pero gusto ko po ulit na marinig, tay eh. Sige na po, pagbigyan niyo na po ako. Pagbigyan mo na nga yung anak mo, Manong, nang makatulog na tayo. Aba, inaantok na ako ay ang ingay-ingay niyong dalawa. O siya, sige. May magagawa pa ba ako? Ang nanay mo na ang nagsabi, kaya't wala na akong palagrian. Ayos ka talaga, Nay. Isang salita mo lang, hindi ka agad makatanggi si tatay. Tiklop ang tatay mo sa akin. O siya, makinig ka na lang nang wala ka ng marami pang tanong sa susunod. Dahil kahit ako, nagsasawa na rin sa kakakwento sa'yo ng nangyari. Para kang lasing, paulit-ulit na lang. Opo, Nay. Nang araw na ipinanganak ka, anak, yun din ang araw na nambibiktima pa kami ng nanay mo ng mga tao. Gabi-gabi kaming umalis para maghanap ng taong sunod naming makakain. Tahimik kaming naghahanap noon ng mapupuntiryang biktima nang bigla naming marinig ang malakas na sigaw ng saklolo ng isang lalaking nagmamaneo ng pampasaherong motorsiklo. At yun, sa loob ng tricycle, nakasakay ang nanay mo na nang panahong iyon ay malapit ng manganak sa iyo. Sa bilis ng pagpapatakbo ng tatay mo, Umbok, bumagaan sinasakyan nila sa isang punong akasya. Sa una, ay hindi pa namin napansin na may mga aswang na nakasunod sa kanila. Ngunit nang makita namin, inakay ng tatay mo palabas ang nanay mo. Doon na namin napagtanto na ang mga aswang ay kayo pala ang gustong puntiryahin. Hindi namin alam ng tatay Manong mo ang gagawin dahil napakaraming aswang ang nakapaligid sa inyo. Pero Nay, hindi niyo man lang po ba naisip na puntiryahin din po kami nung gabing yon? Hindi po ba't naghahanap din kayo ng biktima? Hindi yun sumagi sa isip namin ng tatay mo. Katunayan nga, nang makita namin wala ng buhay ang mga magulang mo, awa ang naramdaman namin, lalo na sa'yo, dahil gustong-gusto naming magkaanak. Kaya naman, kahit pa may mga batas at kasunduan ang aming lahing aswang at may mga panganib laban sa kanila, ginawa namin silang kalabanin ng tatay mo ng gabing iyon. Mailigtas ka lamang. Masama po pala talaga ang mga aswang, no? Sana talaga mawala ng lahat ng aswang sa mundo. Tandaan mo, Umbok,
Aswang din kami ng nanay mo. Pero hindi kami tulad ng mga aswang na gustong puminterya sa inyo. Kailanman, hindi sumagi sa isip namin ng nanay mo na kainin ka. Pasensya na po talaga, Tay. Nadala lang po ako sa inis ko sa mga masasama pong aswang. Kaya nga anak, totoo sinabi ng tatay mo. Nang mailigtas ka namin sa mga aswang, alam naming isa kang biyayang ipinagkaloob sa amin. Pero ang masakit, ikaw lang ang nailigtas namin sa kamay ng mga kalahi naming aswang. Ang nanay at tatay mo, huli na, nang abutan namin sila. Pero sigurado ko kung nabubuhay pa sila, mahal na mahal ka rin ng mga iyon, gaya ng pagmamahal namin ng tatay mo sa iyo. Pero Nay, bakit kaya kami ang pinag-interesan ng mga aswang sa dinami-dami ng mga tao? At bakit po ako? Bakit hindi po nila ako pinatay kagad? Samantalang ang mga tunay kong magulang, walang awa po nilang nilapa. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin sa iyo, anak. Kung ito na ba ang tamang panahon para iyong malaman. Dahan-dahang tumitig si nanay kay tatay. Halatang nag-aalangan pa siya. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Bago tumango si tatay. Sige na, mabuti nang malaman ni Umbok kung saan siya nagmula at kung bakit sila pinuntirya ng gabing yon. Hindi rin naman habang buhay ay mailalayo natin siya sa kapahamakan ng mga masasamang aswang. Teka. Naguguluhan po ako. Ano po yun? Saan po ba ako nagmula? Anak, akin na ang palad mo. Naguguluhan man, inabot ko kay nanay ang palad ko. Mariin niya yung tinitigan. Bago niya ito marahang hinaplos. Kaya hindi kagad nila ikaw pinatay, anak. Dahil gusto ka nila dalhin sa kanilang lugar. Sa tagong lugar ng mga aswang, kung saan ginaganap ang itim na ritual. Iaalay ka nila para mas maging makapagyarihan pa. Ang krus sa palad mo, yan ang sumpang palatandaan. Kapag hindi ka nila naialay sa ritual, ikaw ang magiging katapusan ng lahing itim na aswang. Kaya hanggang ngayon, ikaw ang taging hinahabol nila. Mabilis na umukit sa akin ang pagtataka dahil wala namang marka ng krus sa palad ko. Kahit anong sipat ko, wala talaga. Nahalata yata ni nanay ang pagkalito sa akin, kaya bago pa man ako makapagtanong, mabilis siyang nagsalita. Sa ngayon, anak, hindi mo pa nakikita. Dahil hindi pa nasusugatan na ginito ang punyal ang palad mo. Tanging kaming mga aswang lang ang nakakakita. Kaya anak, hanggat maaari sana, mag-ingat ka kahit kanino pa man. Huwag kang magtiwala na basta-basta. Gininto ang punyal po. Anong bagay naman po yun? Ang gininto ang punyal, anak, ang makakapagpalabas ng marka ng krus dyan sa palad mo. Ito ay tagapukaw ng katotohanan. Kapag ginamit ang punyal, lumilitaw ang tunay na anyo ng isang aswang o nilalang. Hindi na sila makakapagtago sa balat ng tao. At gaya mo rin, kapag ginamitan ng gininto ang punyal ang palad mo, lilitaw ang krus na siyang palatandaan na isa kang alay ng mga aswang at makapangyarihang makatatalo sa kanila. Dahil ang gininto ang punyal, ang tanging sandatang may kakayahang pumatay sa aswang ng tuluyan. Kapag sinaksak ito gamit ang gininto ang punyal, hindi na ito mabubuhay muli sapagkat simbolo ito ng liwanag at dugo ng banal. Ginawa ito mula sa ginto ng araw at dugo ng isang banal na nilalang. Tanging may dugong pinili tulad mo, Umbok, ang maaaring humawak nito nang hindi nasusunog ang palad. Paano po? Ang sakit naman po sa ulo nun. Makikita mo lang, anak, ang krus sa palad mo kapag nasugatan ka ng ginito ang punyal.
Dahil ang dugo ang nagpapakita ng katotohanan. Ang marka ng cross ay nakabaon sa dugo mo, Umbok. Kapag nasugatan ng palad mo at lumabas ang dugo, nagigising ang nakatago kapangyarihan. Sa kalabang din magigising ang sagradong tanda. At dahil sa palad, dito din dumadaloy ang kapalaran. Ang krus na naroon ay tanda ng itinakdang tadhana mo, Umbok, bilang tagapagligtas o tagapagwakas na mga masasamang aswang. Sa palad mo nakasulat ang tadhana ng bawat nilalang ng dilim. Ang krus na yan, anak, ay palatandaan ng itinakda ka. Hindi mo ito makikita hanggat hindi mo tinatanggap ang dugot kapalarang nakaukit sa iyo. Hindi ko pa rin po talaga maintindihan, Nay. Paano po nagkaroon ng krus sa palad ko? Saan ko naman po yun nakuha? Ang hula namin ng tatay mo ay mula sa magiting na mana ng gol, ang pamilya ng nanay mo, at namana mo yon. Ayon sa paniniwala, ang unang anak na lalaki ang magmamana. Sa ngayon, Umbok, naguguluhan ka pa. Pero darating din ang araw na maiintindihan mo rin ang lahat. Pero, nasaan po bang gininto ang punyal? Ibinaon ko ito bago pa mahanap ng mga masasamang aswang. Huwag kang mag-alala, Umbok. Ibibigay ko rin yun sa'yo sa oras na kakailanganin mo na. Akala ko po ba, hindi yun mahahawakan ng basta-basta ng mga aswang at tanging pinili lang ang makakahawak nun. Paano pong nasa inyo po yun, Tay? Hindi namin mahahawakan ng ginito ang punyal gamit ang aming kamay mismo. Pero kung babalutin namin yon ng mahabaging balabal, hindi kami basta-basta masusunog dito. Ang gulo po talaga. Pero para pong nakakabilib po. Tama na ang usapang yan. Matulog na kayo dalawa at maaga pa si Umbok sa eskwelahan bukas. Ginutom ako sa usapan natin, Umbok. Narinig ko nga po ang pagkulo po ng sikmura nyo, Tay eh. Halika, anak. Samahan mo akong kumuha ng manok sa kulungan ng mga manok natin at nang matigil na ang ingay nitong tiyan ko. Halika. Ano ba naman yan, Tay? Ang sarap-sarap na po ng higa ko eh. Pero Tay, kailan po pala kayo tumigil ni Nanay na kumain po ng tao? Hindi po ba ang sabi niyo po dati ay pumupuntirya po kayo ng mga tao? Simula na makuha ka namin sa mga aswang na gusto kang gawing alay, Umbok. Nagbago na rin kami ng tatay mo. Tanging mga hayop na lamang ang kinakain namin. Pinipilit namin na pigilan ang paghahangad na muling tikman ang laman at dugo ng tao. Dahil iniisip ka namin, alam namin na hindi ka matutuwa kapag nakita mo kaming gaya ng mga aswang na pumuntirya sa mga tunay mong magulang. Salamat po, Nay, Tay, dahil niligtas niyo po ako at handa po kayo magbago para po sa akin. Ay, wala yun, anak. Halika na, samahan mo ko doon sa labas at kukuha tayo ng manok. Ako na sasama sa iyo, Manong. Dito ka na lang, Umbok. Matulog ka na para hindi ka mahuli sa klase mo bukas. Hating gabi na pero gising ka pa rin. Opo, Nay. Tumayo si nanay at tatay mula sa igaan naming kawayan. Tabi-tabi lang kaming natutulog dahil hindi naman kalakihan ang kubo namin. Nang makalabas na sila, ipinikit ko na rin ang aking mga mata. Pero kahit na anong gawin ko, hindi pa rin ako makatulog. Ilang minuto na ang lumipas at hindi pa rin sila bumabalik. May narinig akong mga mahihinang tinig mula sa labas. Parang may malalim silang pinag-uusapan. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang pintuan. Lumabas ako at tumungo sa kulungan ng mga manok namin. Ang mga alaga naming madalas na kinakain ni nanay at tatay. Sanay na ako sa ganitong tanawin. Nakikita ko silang kumakain ng hilaw na mga hayop at unti-unting nagbabago ang kanilang anyo. Mula sa pagiging tao hanggang sa pagiging aswang nila.
Ipinaliwanag naman nila sa akin na kung hindi sila makakakain ng hilaw na laman ay nanghihina sila. Pagkarating ko sa kulungan, nadatnan ko si tatay. Nasa ibang anyo na siya habang kumakain ng hilaw na manok. Si nanay naman ay nakatayo lang sa gilid. Tahimik na pinagmamasdan siya. Napansin ko ang mga nagkalat na balahibo sa lupa, pati ang bahid ng dugo sa paligid. Halos wala nang natitirang manok sa kulungan at wasak na rin ang mga rehas nito. Nay? Tay? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na matulog ka na? Ano pang ginagawa mo rito, Umbok? Pumasok ka na rin sa loob. Ano po nangyari sa rehas na kulungan ng manok ni tatay, Nay? Hindi po ba maayos pa yan kanina bago po tayo pumasok sa loob? Hindi rin namin alam kung ano nangyari. Pero may sumalakay sa mga alaga ng tatay mo. Hindi lang namin sigurado kung hayop ba o isa na namang aswang. Dahan-dahang lumuhod si nanay sa lupa at sa isang iglap, nagbago rin ang kanyang anyo. Naging katulad na siya ni tatay. Ang balat niya ay kumulubot at umitim. Ang mga kuko niya ay humaba na para bang matutulis na patalim. Ang mga mata niya ay namumula. Bumaon ang mga daliri ni nanay sa basang putik at hinahaplos niya ang lupa na para bang may hinahanap sa ilalim nito. Maya-maya pa, isinubsob niya ang mukha sa lupa at narinig ko ang malalim niyang paghinga. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang huminto ang lahat at tanging tunog lang ng kanyang paglanghap ang bumabalot sa paligid. Ilang sandali pa, tumigil siya at marahang itinagilid ang ulo. Saka unti-unting nagbalik sa anyong tao. Tahimik siyang tumayo at dumampot ng kaunting putik at pinisilyon sa kanyang palad bago muling inamoy. Sa paraan ng paghinga niya, alam ko na may kinumpirma siya. Ano pong ginawa niyo, Nay? Bakit niyo po inamoy ang putik? Kinukumpirma ko lang ang amoy na naiwan. Kung bakas ba yun na mga aswang o simpleng tao lang ang pumasok dito. Pero dahil matagal na akong hindi nakakatikim ng dugo at laman ng tao, unti-unti na rin nanghihina ang mga kakayahan ko. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Anak, ang dugo ng tao at laman, yun ang nagbibigay lakas sa aming lahing aswang. Dahil yun ang likas na kapalit na kapangyarihang ibinigay sa amin noon pa man. Kapag matagal kaming hindi nakakakain nun, nanghihina ang aming mga pandama. Bumabagal ang aming galaw at unti-unting nawawala ang kakayahan naming makakita sa dilim o maramdaman ang panganib. Pero Nay, hindi ba't bawal po yun? Masama po yun, hindi po ba? Huwag na po kayong bumalik po sa pagkain ng tao. Ikaw talaga bata ka. Huwag kang mag-alala, anak. Alam kong masama yun. Kaya nga hindi na namin ginagawa pa. Pinili namin ang tatay mo na tumigil. Kahit kapalitay ang paghina ng katawan namin. Dahil gusto namin, anak, na hindi mo kami kamuhian kahit kailan. Pasensya na po. Nay, kung kailangan niyo po yung gawin para po sa akin. Wala yun, anak. Tsaka ginagawa namin yun dahil yun ang alam naming tama. Kaya po pala madalas kayong maputla, Nay. Akala ko po pagod lang po kayo sa pagtatrabaho. Buti po, Nay, di na kayo ulit natutukso ni tatay na tumikim po at kumain ng tao. Sa tuwing nakakaamoy kami ng dugo ng tao, para bang may boses na bumubulong sa amin. Siyempre natutukso rin kami kahit papano at mahirap yung labanan. Pero kapag nakikita ka namin ng tatay mo, aba, nagkakaroon kami ng lakas para pigilan yon. Pero Nay, may naisip ako. Bakit kaya hindi na lang po kayo kumain ng karne ng patay na tao? Sinubukan na namin yon, Umbok. Pero hindi yung pareho.
Ang laman ng patay na tao ay parang tubig na walang lasa. Nakakabusog lang saglit, pero hindi nagbibigay ng tunay na lakas. Ang dugo ng taong buhay may kakaibang init. Parang apoy na muling bumubuhay sa amin. Kaya nga maraming aswang ang hindi nakakayanan ang pagtitiis. Pero kayo po, Nay, nakakayanan niyo po. Dahil may dahilan akong mabuhay nang hindi kailangan manakit, anak. Ikaw ang dahilan ko. Kung kinakailangan maghina ako para manatili kang ligtas, abay kakayanin ko kahit gaano pa kahirap. Salamat po, Nay, at naisip niyo po ni tatay ang kapakanan ko. Hindi man po tayo magkadugo, pero minahal niyo po ako ng sobra pa sa tunay na dugo at laman po ninyo. Anak, hindi mo kailangan magpasalamat. Mula nang dumating ka sa buhay namin, para kang liwanag sa madilim naming mundo ng tatay mo. Noon, puro pagpatay at pambibiktima ang alam namin. Pero nang dumating ka, natutunan naming magmahal. Pero Nay, kung hindi po dahil sa akin, sana po hindi kayo naghihirap ng ganito. Sana malakas pa rin po kayo hanggang ngayon. Hindi mo kasalanan, Umbok. Ang paghina na katawan namin ng tatay mo ay kapalit naman kapayapaan sa konsensya namin. Mas gusto kong manghina kaysa mambiktima na naman kami ulit. Ang totoo, anak, ikaw ang dahilan kung bakit gusto naming magbago. Salamat po, Nay. At palagi niyo po akong iniisip ni tatay. Hindi niyo po ako pinababayaan. Hindi man po tayo pareho ng pinagmulan at dugong dumadaloy, pero minahal niyo po ako ni tatay ng sobra-sobra. Pinalapit ako ni nanay sa tabi niya. Paglapit ko, agad niya akong niyakap ng mahigpit. Sa init ng yakap ni nanay, hindi ko na napigilan pa ang aking emosyon. Napaiyak ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagmamahal na nararamdaman ko sa sandaling yon. Parang lahat ng takot ko at pag-aalinlangan, pati na rin ang sakit, ay natunaw sa pagitan ng mga bisig ni nanay. Anak, ang dugo ay nagbibigay buhay, pero ang pagmamahal, yun ang nagbibigay saysay sa buhay. Hindi mo kailangang magmula sa amin para tawagin kang anak. Sa puso namin ng tatay mo, ikaw ang dugo at buhay namin. Sandali nga, ano't umiiyak iyan? Anong ginawa ng nanay mo, Umbok, at umiiyak ka? Wala, nag-uusap lang kami ng anak mo. Tapusin mo na yung pagkain mo riyan, Manong, nang makapasok na tayo sa loob. Tumahong ka na, Umbok. Kalalaki mong tao umiiyak ka. Nay, ano pong gagawin natin ni tatay? Wala na po kayong kakainin sa susunod na araw. Paunti na po ng paunti ang alaga natin. Hayaan mo na, at may mga kambing pa naman tayo doon sa bukid. Sama po ko, Nay, sa pagbisita po sa mga alagang hayop po natin sa bukid. Wala naman pong gagawin sa paaralan bukas dahil abala po sila sa gaganaping patimpalak sa sayawan. Kaya liliban na lang po ako sana. Hindi naman po ako sasali ron Sige na po, Nay. O sige, naku naman itong batang dinadaan ako sa paawa. Pero ito, tandaan mo, bukas ka lang hindi papasok ng paaralan, ha? Sa susunod na araw, papasok ka kung ayaw mong mapagalitan ka ng tatay mo. Opo, Nay. O siya, pumasok na tayo sa loob. Tapos na ako kumain. Tay, ano po ang lasa po ng hilaw na karne ng manok? Kanina po habang kumakain po kayo, parang sarap na sarap po kayo Nagtataka lang po ako. Hindi ba nakakasuya ang lasa? Nako anak, wag mo na subukan pa. Hindi lahat na kinakain namin ng tatay mo ay dapat mong tikman. Tandaan mo, iba ka sa amin, Umbok. Pero hindi rin naman po kayo gaya ng masasamang aswang Mabuti po kayo. Tama na ang usapang yan. Halina kayong dalawa. Pumasok na tayo sa loob. Mamaya na naman yan Iiyak na naman ito si Umbok. Si tatay talaga masyado mapang-asar.
Matulog ka na, Umbok, dahil aakit tayo ng bukid bukas para bisitahin ang mga alaga natin doon. Teka, hindi ba't may pasok ang batang yan bukas? Hindi po muna kapapasok, Tay. Wala naman po kaming gagawin dahil po busy ang lahat sa darating po na patimpalak sa sayaw. Eh kung ganun matulog ka na, dahil isasama ka namin ng nanay mo paakit ng bukid bukas. Inaumagahan, maaga kaming bumangon ni nanay para umakyat sa bukid. Doon na rin namin planong magpalipas ng araw dahil may maliit namang kubo si tatay doon. Saglit lang kaming nag-almusal bago naglakad papunta sa bukirin kung saan naroon ang mga alaga naming kambing at baboy. Kailangan ilagay doon ang mga baboy dahil malayo yon sa kabayan. Walang magrereklamo sa baho ng dumi o sa ingay ng mga ito. Habang papalapit kami, ramdam ko ang lamig ng umaga at ang katahimikan ng paligid. Para bang may kakaibang mabigat sa hangin, ngunit hindi ko kagad pinansin. Pagdating namin sa may bakuran, biglang nanlumo sina tatay at nanay. Kahit ako, naistatwa rin sa nakita. Halos hindi kami makapaniwala sa nakikita. Isa na lang ang kambing na natira. Nakatali ito sa gilid ng kubo at nanginginig na para bang takot. Ang iba ay patay na, wasak ang tiyan at nagkalat ang mga piraso ng laman sa damuhan. Ganon din ang sinapit ng mga alaga ni nanay na baboy. Ang kulungan ay giba na. Ang mga katawan ng baboy ay gutay-gutay din. Parang pinaglaruan bago tuluyang kinain. Naamoy ko pa ang amoy ng sariwan dugo na humahalo sa hangin. Tahimik lang si tatay. Hawak ang ulo ng kanyang kambing, habang si nanay naman ay napaupo na sa lupa at napaluha. Ako naman ay nakatayo lang, hindi makagalaw. Nang mga oras na yon ay awa ang aking nararamdaman para sa mga magulang ko. Ilang panahon din ang ginugol nila nanay at tatay. Mapadami lamang at mapalaki ang mga hayop na yon para may makain sila. Pero sa isang iglap, nawala yung lahat. Badong, hindi ito gawa ng tao. Alam ko, Gloria. Paano kung hindi naman talaga hayop ang punteriya nila? Babala na nila to sa atin. Badong, gusto nilang ibigay natin sa kanila si Umbok. Hindi natin ibibigay sa kanila si Umbok, Gloria. Magkamatayan ako, magkamatayan. Kung yun ang gusto nila. Matagal tayo namuhay ng tahimik. At ngayong maayos ng lahat. Ngayon sila manggugulo. Mga peste sila. Tay, ano po ba nangyayari? Sino po bang gustong kumuha sa akin? Ang mga aswang po ba? Oo, anak. Ramdam namin ang tatay mo na isang babala ito sa amin. Kung ganun, Nay, ibibigay niyo na po ba ako sa kanila? Nay, ayoko pong mamatay. Mahigpit akong niyakap ng nanay ko. Halos ayaw niya akong bitiwan. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay, pati ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Si tatay naman ay pinatahan ako. Hinaplos ang aking ulo habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang boses, kahit baka sa mukha niya ang pangamba. Nang mga oras na yon, hindi lang simpleng takot ang naramdaman ko. Parang may mabigat na batong nakadagan sa dibdib ko. Natatakot ako, hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin kina nanay at tatay. Ramdam kong may mas malalim na dahilan sa pagpatay sa aming mga alaga. Para bang babala, para bang pinapaalalahanan kami na may nagmamasid sa amin at naghihintay. Alam kong ako ang tunay na pakay ng mga masasamang aswang. Ako ang puntirya nila. Ngunit sa oras na magmatigas pa si nanay at tatay, kapag patuloy nila akong itinago at tumangging ibigay bilang alay, siguradong pati sila
ay mapapahamak. Mamayang gabi, aalis na tayo sa lugar na ito. At saan naman tayo pupunta, Gloria? Kilala mo mga aswang. Hindi sila basta-bastang matatakasan. Alam mo yan. Alam mo kung gaano sila katuso. Makuha lamang ang gusto nila. Leche talaga. Wala silang pinapalampas. Mga hayop. Hindi tayo aalis sa lugar na ito, Gloria. Lalabanan natin ang mga aswang na gustong kumuha kay Umbok. Paano? Kung mapahamak si Umbok, Manong? Sinisigurado ko sa iyo na hindi ko pababayaan si Umbok kahit na anong mangyari. Gagawa ko ng harang na ritual para wala kagad makapasok na masamang aswang sa atin. 6:00 na ng gabi nang makababa kami ni nanay mula sa bukirin. Madilim na ang paligid at tanging mahinang ilaw mula sa lighter ni tatay ang nagbibigay ng liwanag sa aming daanan. Tahimik lang kami sa paglalakad. Walang nagsasalita habang mahigpit na hawak ni nanay ang kamay ko. Pagdating namin sa bahay, agad kumilos si nanay. Kinuha na niya ang 3 itim na kandila mula sa lumang aparador. Isa-isa niyang sinindihan ang mga ito at marahang inilagay sa likod ng bahay at sa bawat gilid ng pinto at bintana. Tandaan mo, Umbok, kapag nagsimula na ako sa ritual, walang lalabas, walang magbubukas ng pinto, walang dapat magsalita. Bawal maputol o magambala ang ritual na gagawin ko. Opo, Nay. Tahimik kong pinanood si nanay, pero ramdam kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa baul na nasa ilalim ng aming hagdan. Binuksan niya yon at may kinuwang isang lumang itim na libro. Makapal at nababalutan ng alikabok at mga punit na dahon ng saging. Kailanman, hindi ko yun nahawakan dahil ipinagbabawal nga ni nanay. Yan po ba, Nay? Yung libro po na matagal niyo na pong itinatago? Hindi siya sumagot. Binuksan niya lang ang unang pahina at sa mismong sandaling yon, may malamig na hanging dumaan sa loob ng bahay kahit sarado naman ang mga bintana. Lumapit ako na may pagtataka at bahagyang pinahiran ng kamay ko ang takip ng libro para maalis ang alikabok. Pero sa mismong sandaling lumapat ang balat ko roon, agad akong napaso. Parang may nagliyab sa palad ko. Napaatras ako at napahawak sa dibdib. Para akong nangihina. Ang pakiramdam ko parang may humigop sa akin lakas mula sa katawan ko. At ilang saglit lang ay lumabo ang paningin ko. At nang magising ako, agad akong pinagsabihan ni nanay at tatay. Hindi ba, anak? Pinagbawalan kitang huwag hawakan ng librong yon. Bakit sinuway mo? Pasensya na po, Nay. Gusto ko lang naman pong linisan kasi ang dumi na eh. Hindi mo na sana yung ginawa, Umbok. Tignan mo ngayon at nangina ka. Bakit po ba kasi bawal kong hawakan ng librong yon? Dahil sagrado ang librong ito ng mga aswang. Sa oras na mahawakan ito ng tao, ay maghihila siya at hihigupin ng librong ito ang kanyang lakas. Para saan po ba kasi ang ginagawa niyo, Nay? Anong ritual po yun? Ritual laban sa aswang. Isang kakaibang ritual laban sa kagaya ko ring nilalang. Hindi ito basta dasal o simpleng orasyon lang, Umbok. Ito ay isang kasunduan at labanan ng dugo at apoy. Nasagawa ko na ang ritual ng proteksyon laban sa mga masasamang aswang. Ang usok na kandila ang nagsisilbing harang at ang abo naman ang ginagawang marka ng proteksyon sa bawat sulok ng bahay natin. Pero hindi pa rin ako panatag. Hindi ko alam kung ligtas na nga ba tayo. Ramdam kong may mga matang nakamasid pa rin sa dilim.
Kaya palagi kayong mag-iingat. Huwag ka nang masyado pang mag-isip na masama, Gloria. Tama po si tatay, Nay. Di niyo po kailangan matakot. Mabuti pa, Gloria, magpahinga ka na. Ikaw naman, Umbok. Samahan mo ang nanay mo sa kwarto natin. Magpahinga ka na rin. Eh, ikaw po, Tay. Hindi po ba kayo matutulog? Susunod din ako. Hihitit lang muna ako ng tabako. Sige po. Susunod po kayo kaagad, ah. Kinuha muna ni tatay ang kanyang itak sa kusina at sinabit yon sa kanyang tagiliran bago siya lumabas ng bahay namin. Sinundan ko na lang siya ng tingin bago ko sinamahan si nanay papasok sa kwarto namin. Nakahiga na si nanay sa kawayang higaan namin at handa na kaming matulog nang makarinig kami ng malakas na tunog sa labas. Napapikit si nanay at marahang suminghot sa hangin at dali-daling tumayo sa higaan. Aligaga siya at mahigpit na hinawakan ang palapulsuhan ko. Ang tatay mo, Umbok. Nasaan ang tatay mo? Hindi po ba nagpaalam po si tatay na lalabas siya para manigarilyo ng tabako? Nasa labas po si tatay, Nay. Kung ganun, kinakalaban ng tatay mo ang aswang na gustong pumasok dito. Ano po sinabi niyo, Nay? Halika, tignan natin. Bilisan mo, anak. Inila ako ni nanay palabas ng bahay. Halos kalad ka rin niya ako sa pagmamadali. Ramdam ko ang kabog ng dibdib niya habang mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Paglabas namin sa bakuran, agad akong napatigil. Naglalaban ang dalawang aswang at isa sa kanila ay si tatay. Halos hindi ko siya makilala sa itsura niyang yun. Ang mga mata niyang nagliliyab sa galit at mga kuko niyang matatalim at bawat pag-igkas ng kanyang katawan ay sinasabayan ng malalakas na hampas ng hangin. Ngunit sa kabila ng tapang at lakas, halata ang panghihina niya. Marami na rin siyang malalim na sugat. Gloria! Ipasok mo si Umbok sa loob! Ingatan mo siya! Ibigay mo na ang bata sa akin, Banong. Kung ayaw mong patikayo ng asawa mo, ay madamay pa rito. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Taga! Hindi mo anak ang batang yan. Hibang ka ba, Banong? Paano mo nagawang talikuran ang mga kadugo mo para sa batang yan? Hindi kami kagaya nyo, kaya hindi namin ibibigay si Umbok sa inyo. Kung ganon, gusto mo na talagang mawala. Mag-iingat ka, Banong! Isa ka pa, Gloria. Traidor ka sa lahi natin. Pinagtatanggol mo pa ang batang hindi mo naman kadugo. Alam mo ba kung anong kabayaran yan? Kapahamakan ng lahat ng aswang sa paligid mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ko pinagtaksina ng ating lahi. Pinipigilan ko lang ang kasamaan ninyo. Tandaan mo ito. Hindi lahat ng aswang ay kailangan maging halimaw na kagaya ninyo. Halimaw? Tayo mismo ang halimaw, Gloria. At masama bang yakapin mo kung ano tayo? Habang ikaw, nagpapanggap na mabuti, nagpapakababa sa mga nilalang na dapat sana'y kinakain natin. Kung yun ang pananaw mo, iba ko sa inyo. Mas pipiliin kong maging ganito na lamang habang buhay kaysa maging katulad niyo. Hindi mo ako matatakot. Alam mo ang batas ng ating angkan, Gloria. Ang dugo ni Umbok na siyang piniling bata ay alay sa ika-6 na kabilugan ng buwan. Ibigay mo sa akin ang batang yan at patatawarin ko kayo ni Banong sa pagtalikod nyo sa ating angkan. Pero kung magmamatigas ka, 3 ko kayong iaalay. Hindi mo siya makukuha. Anak namin si Umbok. Kahit hindi siya galing sa aming laman at dugo, pinili namin siyang alagaan at itinuring na sariling anak. Anak, inisunada kang talaga, Gloria. Hindi mo ba alam kung sino talaga siya? Ang batang yan, ang pinili mong mahalin, ay siya mismong susi ng ating kapangyarihan.
Sa kanyang dugo nakatago ang kakayahang mas magpapalakas pa sa atin. At gusto mong itago yan? Ayaw mo ba nang walang humpay na kapangyarihan, Gloria? Kapag nagawa nating ialay si Umbok, matatapos na ang lahat ng ito. Kaya huwag ka na magmatigas pa, Gloria. Ibigay mo ang bata! Alam kong siya susi. At yun ang dahilan kung bakit namin siya pinoprotektahan. Dahil kung mapapasayo siya, gagamitin mo lamang si Umbok sa iyong kasamaan. Hindi ko hahayaan na gawin mong alay si Umbok para mas maging malakas ka. Hindi mo ko kayang pigilan, Gloria. At kung kailangan mawala kayo para magawa ko yun, ay gagawin ko. Kung ganon, kailangan mo muna daanan ako bago mo siya makuha. Hanggat may hinig ako, hindi mo mahahawakan ni daliri ni Umbok. Hinahamon mo talaga ako. Handa mong itaya ang buhay mo para sa inutil na batang yan. Halika, Gloria. Lumabas ka riyan sa kubo mo na hinarangan mo pa ng ritual. Ganun na ba kalaki ang takot mo sa akin? Hindi ako natatakot sa iyo, Lakan. Gloria, ako na bahala rito. Huwag ka na makialam. Anong kinakatakutan mo, Banong? Na hindi ako kayanin ng asawa mo dahil pulpul at mahina siya? Mahimik ka na, Lakan! Bago pa man muling makapagsalita ang aswang, bigla nitong sinugod ni tatay. Walang pag-aalinlangan at buong lakas niyang sinugod ang halimaw. Isang mabilis na galaw at nagawa niyang masugatan ang leeg ng aswang. Tumalsik ang dugo nitong maitim at malapot na parabang grasa. Ngunit imbis na manghina, mas lalo lamang nagnitngit ang aswang. Ang sugat na yon na dapat sanay indahin ng aswang ay agad na nagsara at gumaling. Kahit magtulungan pa kayo, Balong, hindi mo ko kakayanin. Hindi mo na ako kasing lakas. Kung sana'y hindi kayo ni Gloria tumiwalag sa lahi natin, hindi sana natin kailangan maging ganito. Hindi! Tapos na pag-ahari nyo. Hindi na namin masikmura ang pagiging masamang aswang. Hindi nagpatinag si tatay. Sunod-sunod ang kanyang mga pag-atake, mga suntok at mga pagbaon ng kuko sa balat ng aswang. Ngunit tila walang epekto. Sa bawat tama, ang aswang ay tumatawa lang na parabang nang aasar pa ito kay tatay. Ang mga mata nito ay nagliliyab at ang mga ngipin ay nagmistulang punyal. Ramdam kong napapagod na si tatay. Mabigat na ang kanyang paghinga at ang bawat takbang niya ay nagiging mabagal na rin. Ang mga sugat din sa kanyang braso ay dumadami ng dumadami dahil hirap na siyang iwasan ang masamang aswang. Tigilan mo lang, tatay ko! Masama kang aswang! Sumama ka sa akin at hahayaan kong mamuhay ang nanay at tatay mo. Hindi mo makukuha si Umbok sa amin. Kahit pa mawala ako ngayon, hindi ka makakalapit. Kahit hinliliit ng daliri mo, hindi ko hahayaang lumapat sa balat ng anak ko. Tandaan mo yan, Lakan! Matigas ka na talaga, Banong. Pareho kayo ng asawa mo. Pero ngayong araw, pagbibigyan ko kayo. Huwag ka sanang magpakampante. Dahil babalik pa ako, Banong. Kaya dapat nakapagdesisyon ka na sa lalong madaling panahon. Matapos yun, ay mabilis na nagtatatalon papalayo ang aswang mula sa aming kubo. Parang isang anino na naglaho na lang ng bigla sa dilim. Naiwan si tatay, halos hindi na makagalaw sa labis na panghihina. Kaya agad namin siyang dinaluhan ni nanay. Inalalayan ko siyang tumayo, habang si nanay naman ay abala sa pag-aayos ng mga halamang gamot na kinuha niya mula sa kanyang mga tanim. Mag-init ka muna ng tubig, Umbok. Kapag kumulo na, ilagay mo kagad ang dahon ng sambong at ng bayabas.
Opo, Nay. Sinunod ko kagad ang utos ni nanay. Mabilis akong nag-init ng tubig. At nang kumulo ito, agad kong inilagay ang mga dahon ng bayabas at sambong. Ilang sandali pa, dumating si nanay. May daladalang mga tuyong ugat at buto. Maraan niyang ibinulong ang ilang katagang hindi ko maintindihan sa hawak niyang mga kasangkapan. Hindi ko sigurado kung isang dasal yon o orasyon. Basta pagkatapos niyang umusal ng mga salita, inihulog na niya sa mainit na tubig ang hawak na buto at tuyong ugat. Umbok, ikuha mo ako ng kumot sa kwarto natin. Bilisan mo, anak. Pansamantala akong umalis para kunin sa kwarto ang kumot na ipinakuha ni nanay. Pagbalik ko, ay agad ko itong iniabot sa kanya. Dahan-dahan niyang pinahiga si tatay at muling bumigkas ng mga salitang tila dasal o orasyon. Mahina lang yon, pero hindi ko mapigilang hindi manindig ang balahibo habang umuusal siya. Pagkatapos, ay isinaboy niya sa katawan ni tatay ang mainit na pinaglagaan ng sambong at bayabas. Napasigaw si tatay sa tindi ng sakit. Para bang nagliliyab ang kanyang balat. Ngunit hindi tumigil si nanay. Patuloy siya sa kanyang ginagawa. Pabilis ng pabilis at palakas ng palakas ang tinig niya habang siya ay nag-oorasyon. Habang ako naman, tahimik lamang na nakamasid. Umbok, iho. Balutin mo katawan ng tatay mo gamit ang kumot. Siguraduhin mong balot na balot para hindi lumabas ang orasyong isinaboy ko. Nay, hindi po ba baka malapnos po ang balat ni tatay? Ang init po ng tubig na isinaboy niyo sa balat niya. Huwag ka mag-alala, Umbok. Iba ang balat ng tao sa balat ng aswang. Hindi basta-bastang nalalapnos ang balat ng tatay mo dahilan sa pagsaboy ko sa kanya ng mainit na tubig ng sambong at bayabas. Pero, bakit po nagsisisigaw si tatay? Dahil po sa sakit. Kung hindi naman po siya nasasaktan sa pagsaboy niyo po sa kanya ng mainit na tubig. Dahil yon sa orasyon ko. Pinapahilom ng itim na orasyon at dasal ang mga sugat na gawa ng aswang. Pagpahingayin muna natin ang tatay mo, anak. Nay, ang sabi po nung aswang kanina, babalik daw po siya. Kung ganun po ba, sasalakayin po nila tayo? Huwag kang matakot, anak. Nandito lang naman kami ng tatay mo. Hindi kami papayag na masaktan kanila. Dadaan muna sila sa amin bago kanila makuha. Sige na, matulog ka na, anak. At may pasok ka pa bukas ng umaga. Kayo rin po, Nay, magpahinga na po kayo. Alam ko pong pagod po kayo, Nay. Habang nakahiga ako sa kawayang higaan namin, hindi ko mapigilang mapaisip. Simple lang naman ang hangarin namin nila nanay at tatay. Maliit lang naman na bagay ang gusto namin bilang isang pamilya. Ang mamuhay ng tahimik, malayo sa kaguluhan at takot. Pero sa bawat gabing tulad nito, pakiramdam ko ay lalo kaming hinahabol ng kapalarang pilit naming iniiwasan. Kung bakit kasi may krus pa ako sa palad na tanda na dapat akong maging alay ng mga aswang. Pati tuloy sila nanay at tatay na dadamay sa kapahamakan na dapat ako lang. Inaako nila ang responsibilidad. Ayoko nang maulit pa ulit ang gaya ng sanggol pa ako. Nawalan na ako ng tunay na mga magulang. Kaya ngayon, hindi ko na maaatin na mawalan pa ulit. Hindi ko hahayaang masaktan sila nanay at tatay ng mga aswang na yon. Dahil sila na lang ang meron ako. Nay, palagay ko po panahon na para tanggapin ko po ang kapalaran ko. Ano ka ba? Anong ibig mo sabihin, Umbok? Gusto ko pong kalabanin ng mga aswang. Hindi po ba't ang sabi niyo po sa akin, kapag nasugatan ng gininto ang punyalang palad ko, tinatanggap ko na po ang kapalaran ko na siyang magwawakas sa mga masasamang aswang. Naawa na po kasi ako sa inyo ni tatay. Dapat po,
may gawin na po ako. Total naman po, ako po ang punot dulo ng lahat ng ito. Hindi mo pa kaya, anak. At saka, kami ng tatay mo ang magpoprotekta sa iyo. Huwag ka na mag-isip pa na kahit na ano yan. Sige na, matulog ka na lang. Pero Nay, Wala nang pero-pero, Umbok. Magkumot ka na riyan at matulog ka na. Ayoko nang makakarinig pa ng kahit na ano sa iyo. Labag man sa loob ko, wala na akong nagawa, kundi ang mapabuntong hininga na lamang. Kinaumagahan, maaga akong umalis para pumasok sa eskwelahan. Pagdating ko roon, agad kong napansin ang pagkakagulo sa gitna ng field. Nagsisiksikan ang mga guro at mga estudyante. May halong takot at pagkabigla sa kanilang mga muka. Nung una, ay inakala kong may nagsusuntukan dahil yun naman madalas ang nangyayari. Ngunit nang lumapit ako, nanlamig ang aking buong katawan sa aking nasaksihan. May isang bangkay na nakahandusay sa damuhan. Gutay-gutay ang laman. Labas ang mga bituka na parabang hindi yun gawa ng tao lang. Ang mga mata nito ay parabang dinukot. Ang dila ay wala na. At higit sa lahat, nawawala ang puso nito. Napaatras ako sa takot. Sigurado kong kagagawan yun ng mga aswang. Dahil sa karumal-dumal na pangyayaring yun, agad na ipinatawag ang mga otoridad. Ipinaimbestigahan ang buong paaralan at pinauwi kaming lahat upang makaiwas sa kapamakan. grabe ang sinapit ng lalaki, no? Nakakatakot. At sabi, grade 9 daw yun eh. At katabi lang ng classroom natin. Kaya nga eh. Palagay mo, ano kayang may gawa, no? Halangan sikmura ang kayang makaatim ng ganung gawain. Ang sabi kasi marami daw yung kaaway. Siguro inabangan siya palabas sa classroom. Tapos sa'yo pinagtulungan. Karumal-dumal nga lang ang ginawa sa kanya. Nakakaawa pa rin kahit na masama ugali ng taong yun. Paano kung hindi naman pala taong may gawa nun? Paano kung mas nakakatakot pa sa tao? Ano naman, Umbok? Paano kung aswang, Dambo? Ikaw talaga, Umbok. Patawa ka na lang palagi. Ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa sa mga ganyan. Hindi naman totoo mga aswang eh. Niloloko mo lang ang sarili mo kung maniniwala ka sa mga ganyan-ganyan. Hindi ka naniniwala kasi hindi ka pa nakakakita, Dambo. Kapag nakakita ka na, tignan lang natin kung hindi ka maihis sa lawal mo. Baka nga matay ka pa eh. Kapag nangyari yun, tatawanan talaga kita. Igagaya mo naman ako sa'yo. Napaduwag-duwag. Baka mo ikaw, hindi ba't mabilis kang umiyak at tumawag sa nanay mo? Sira ka talaga. Bilisan na nga natin para makauwi na tayo kaagad. Tutulungan ko pa si tatay sa pag-ayos ng kulungan ng manok niya na nasira eh. Ay siya nga pala, Umbok. Narinig daw ng mga kapitbahay nating kagabi na para bang may malalakas na kalabog daw sa labas ng bahay nyo. Hindi na nila sinilip pa dahil ang bigat daw ng katawan nila. Parang hindi daw sila makagalaw eh. Ha? Aba, malay ko. Wala naman akong ingay na narinig eh. Huwag ka na lang makinig sa mga kapitbahay natin. Halusinasyon lang yun ng mga chismosa. Alam mo naman, naghahanap ng bagong ibabalita, di ba? Tama ka. Mahilig pa naman gumawa ng kwento mga taong yun. May maikwento lang, ayos na. Sige na, bilisan na natin, Dambo. Ay teka, hindi ka ba tutulong sa tatay mo sa sakahan? Wala naman tayong klase ah. Hindi, wala naman siyang trabaho ngayon eh. Samahan mo na lang kaya ako, manguha tayo ng rambutan. Ha? Saan ba? May taniman ba kayo rito? Oo, may taniman kami. O sige, tara. Ayos lang sa akin. Basta tanim niyo yun ha. Oo naman, taniman namin yun. Yan ang gusto ko sa'yo, Umbok eh. Hindi ka umaayaw at saka taniman talaga namin yun. Si tatay nagtanim ng punong yun eh. Wow, ang sipag talaga ng tatay mo ha. Hinila ako ni Dambo patungo sa isang liblib na lugar. Medyo malayo yun mula sa amin. Kaya unti-unti akong kinabahan habang naglalakad kami. Papadilim ng papadilim ang paligid. At tanging huni na lamang ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon
ang maririnig namin. Wala kaming dalang kahit na anong panangga o proteksyon kung sakali na may mangyari. Wala kaming ibang maaasahan kundi ang isa't isa. Oh, nandito na tayo. Sigurado ka ba, Dambo? Na inyo tong puno ng rambutan? Mamaya niyan, magnanakaw na pala tayo dito ah. Sige na nga, aamin na ako. Di ko talaga kaya magsinungaling sa'yo. Oo, magnanakaw tayo dito. Pero huwag ka mag-alala. Patay na ang may-ari ng lupaing ito. Dati kasing amo ni tatay may-ari nito eh. Pero bago siya mamatay, ipinamana niya kay tatay ang mga punong rambutan. Sigurado ka ba? Hindi na ba talaga kamali paniwala ang mukha ko? Pambira ka naman, umbok. Hindi naman. Pero, at sige na nga, ano pa bang hinihintay natin? Sige na, manguha na tayo ng rambutan para makauwi na tayo kaagad. Para hindi tayo gabihin. O sige, maghahanap lang ako ng panungkit. Diyan ka muna, maupo ka lang dyan. Huwag kang aalis ha. Pansamantalang umalis si Dambo. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin siya bumabalik. Hindi ko maipaliwanag, pero bigla akong kinabahan. Parang may malamig na hangin dumumpi sa batok ko. Bumilis rin ang tibok ng puso ko. At bago ko pa man mapigilan ang sarili ko, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa di kalayuan. Agad akong tumayo mula sa kinauupuan ko at dali-daling tinahak ang direksyon ng sigaw. Nang makarating ako, nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Si Dambo, may hawak na mahabang kahoy. Mariing itinutusok yon sa isang napakalaking aso. Ngunit hindi ito isang karaniwang aso lang. Matatalim ang mga pangil nito. Pulang-pula ang mga mata at ang katawan ay balot ng makapal na balahibo. Anong tinatayo-tayo mo riyan? Tulungan mo ako dito bago pa ako malapanan ng buhalang aso rito! Hindi yan basta't aso lang, Dambo. Isa yang... Ano, umbok? Isa yang aswang! Ngayon ka pa ba nagbibiro ha? Kung kailan nasa bingit na tayo ng kamatayan, siraulo ka talaga no? Hindi ako nagbibiro, Dambo. Ano ka ba? Maniwala ka naman sa akin. Kung ganun, tulungan mo na nga ako rito! Dalihan mo na bago pa ako magkikwento! Gumunga ako ng bato at buong lakas ko itong inihagis sa dambuhalang asong tangkan lumapa kay Dambo. Sa pagkakataong yon, mabilis siyang nakaiwas mula sa pagkakadagan ng halimaw. Agad niyang hinawakan ang kawayang nasa tabi at buong puwersang ipinalo yun sa nilalang, habang ako naman ay sunod-sunod na nambabato para mailayo ito sa amin. Nagngangalit ang mga mata ng nilalang, naglalagablab sa galit at kumikislap ang mahahabang pangil na tila ba handang lapain kami anumang sandali. Halos sabay kaming tumakbo ni Dambo, hindi na iniintindi kung saan kami tutungo. Ang tanging mahalaga lang sa amin ng mga sandaling yon ay ang makalayo. Nang maramdaman naming papalapit muli ang halimaw, mabilis kaming umakyat sa pinakamalapit na puno ng akasya. Umbok, natatakot ako. Ngayon pa lang ako nakasagupa ng ganung kalaking aso. Paano na to, Dambo? Paano tayo uuwi? Baka mahuli tayo ng aswang na yun. Dumito na lang kaya muna tayo. Saka na tayo bumaba kapag sigurado na tayo na wala na yung aswang. Pero baka hinahanap na ako nila nanay. Papadilim na eh. Siguradong gagabihin tayo dito. Wala ka rin naman pagpipilian, umbok eh. Kung bababa ka ngayon sa puntod to, kapahama ka na naghihintay sa'yo. O sige nga, mamili ka. Dalawa lang yan eh. Kung hindi lasog-lasog ang katawan mo makakauwi, eh baka hindi ka na talaga makauwi. Yun na nga nakakainis eh. Pampira, ikaw naman kasi. Kung hindi mo ako inaya sa lugar na to, sana kanina pa ako nakauwi. Hindi ko naman alam na may ganito palang uri ng hayop sa lugar na ito eh. Dati naman kahit ako lang mag-isa, wala namang umaatake sa akin ng ganong kabangis na hayop. Hindi kaya ikaw ang sinundan nila, umbok? Hindi ko rin sigurado, Dambo. Pero
Baka nga may kinalaman ako sa pag-atake ng mga halimaw na yun sa'yo. Teka, bakit ang baho? Amoy. Teka nga. Dambo! Pasensya ka na ha. Hindi ko napigilan sa sobrang takot ko. Kaya nadumi ako sa salawal ko eh. Ang tagal mo ba naman bago dumating? Halos isang dangkal na lang sana malala na ako ng dambuhalang halimaw na yun. Kaya yan, pasensya na talaga. Ito na nga ba at sinasabi ko eh. Ano ba naman yan? Dambo, kadiri ka! Sige, tumawa ka lang dyan. Pagtawanan mo pa ako. Natigilan kami ni Dambo sa pag-uusap nang biglang may tumutok na liwanag ng flashlight sa punong pinagtataguan namin. Napasinghap kami at halos hindi makagalaw. Mula sa ibaba, nasilayan namin ang isang matandang lalaki. May hawak siyang flashlight at nakatingala diretso sa amin. Ay, salamat. May tao na rin sa wakas. Hoy, anong ginagawa niyo riyan sa puno? Magsibaba kayong dalawa riyan. Huwag muna tayo bumaba. Baka mamaya hindi yan tao eh. Mamaya nagpapanggap lang pala yan. Sira ulo ka ba, Umbok? Nababaliw ka na talaga. Masyado ka nang kinakain ng mga imahinasyon mo tungkol sa aswang. Bahala ka riyan. Pero ako, bababa na ako. Gabi na, ano pag ginagawa niyo riyan? Sinabi nang bumaba na kayo. Bagaman nagdadalawang isip, bumaba na rin kami ni Dambo mula sa puno ng akasya at maingat na hinarap ang matanda. Madilim man ang paligid, malinaw kong nakita ang kanyang itsura. Kulubot ang balat at sumisingaw ang masansang na amoy na parabang nabubulok na karne na nanggagaling sa kanya. Nababalot ang kanyang katawan ng itim na balabal na sumasayad sa lupa. Hindi ko alam, pero kinikilabutan ako sa kanyang tindig. Pasensya na po, Lolo ha. May aso po kasi na gustong lumapa sa amin eh. Kaya po umakyat po kami sa puno. Inyo po ba itong punong akasya? Oo, tanim ko yan. Saan ba kayo pupunta? At bakit ginabi na kayo? Ano po kasi, kukuha po kasi kami ng mga rambutan. Rambutan? Kung ganun ay magnanakaw kayo ng rambutan ko. Kayo palang dahilan kung bakit paunti ng paunti ang bunga nito. Teka, akala ko ba pamana na ang puno na yun sa inyo ng tatay mo, ha, Dambo? Ang sabi mo, patay na ang may-ari. Alam mo, Umbok, hindi ka mabiro. Inilagay mo na nga sa bingit ng kamatayan ng buhay natin dahil sa mabangis sa dambuhalang asong yun, tapos malalaman ko nagsisinungaling ka lang pala. Naku, at sarap mong batukan, Dambo. Pasensya na. Naglalaway kasi ako ngayon sa rambutan eh. Pasensya na po ulit kung muntikan na po kami magnakaw po sa puno ng rambutan nyo. Alagaan niyo po ba yung mabangis na aso muntik na po lumapa sa amin? Parang hindi po kasi natural na aso lang eh. Oo, tama ka. Alaga ko yun. Tagabantay dito. Tulog yun sa umaga at nagigising sa dapit hapon. Kaya pala, ngayon ko lang yun natsambahan. Bakit kaya hindi mo na kayo dumaan sa barong-barong ko? Marami akong nakuwang rambutan. Wala namang kakain nun. Oh, yun naman pala eh. Ang bait niyo naman po. Sige po, hindi na po ako tatanggi dyan. Ano ka ba naman, Dambo? Binalak mo na nga sanang magnakaw ng rambutan tapos ngayon hindi ka talaga tatanggi. Ang kapal naman ng mukha mo. Naku, Umbok. Hindi ka mabubuhay sa iya, no? Dapat sa panahon ngayon, pakapala na ng muka. Kung ayaw mo, mauna ka nang umuwi. Oo na, sasama na ako. Kainis ka naman eh. O, yun naman pala eh. Mapapapilit ka pa. Pero hindi tayo magtatagal ah. Oo na! Tinundan namin ang matanda kahit may kaba sa dibdib. Pumasok siya sa masukal na talahiban at habang naglalakad ay marahan niyang isinaklob ang kanyang itim na balabal sa ulo. Sa bawat takbang, may mga salita siyang mahinang ibinubulong. Ramdam ko ang panlalamig ng paligid. Kinakabahan ako, pero hindi ko na lang pinapahalata. Malayo pa po ba? Huwag kang mag-alala.
Malapit na tayo. Huwag ka na nga magreklamo, Umbok. Paano hindi ako magrereklamo? Baho mo kaya. Kadiri ka naman kasi. Hindi mo pinigilan ng sarili mo, yat tuloy napadumi ka sa salawal mo. Nandito na tayo mga bata. Huminto kami sa tapat ng isang bahay at halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Akala ko'y tulad ng sabi ng matanda ay isang barong-barong lang ang pupuntahan namin. Pero kabaligtaran ang bumungad sa amin. Napakaganda ng bahay niya. Malaki, maaliwalas at para bang gawa sa mamahaling kahoy. Sa kabila ng dilim ng paligid, kumikislap ang mga bintana nito sa liwanag ng lampara. At sa sandaling yon, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, bakit nagsinungaling ang matanda? Pumasok na kayo. Huwag kayong mahiya. Pagkatungtong pa lang ng mga paa namin ni Dambo sa loob ng bahay, sabay kaming napaatras. Matapang at nakakasulasok na amoy ang agad naming naamoy. Malansa at parang amoy ng nabubulok na laman. Dumidikit ito sa ilong. Nagkatinginan kami ni Dambo. Kapwa hindi makapagsalita. Pasensya na kayo. Hindi ako nakapaglinis. Wala pong kaso yun. Siya nga po pala. Saan po ba rito ang banyo? Gumilid ka lang. Ang huling pintuan na makikita mo, yun na ang banyo. Sige, salamat po. Hoy, Umbok, samahan mo nga ako. Ano ba naman yan? Pati sa banyo ba naman dapat kasama mo pa ako? Diyan ka lang sa labas. Hintayin mo lang ako. Sige na. Bilisan mo na. Habang nasa banyo pa si Dambo, inilibot ko muna ang aking paningin sa paligid. Tahimik ang buong bahay, pero may kung anong bigat sa hangin na nagpapakaba sa akin. Napansin kong katabi lang ng banyo ang kusina, kaya marahan akong lumapit. Pagpasok ko roon, bahagya akong napatigil. Nakita ko, sa gilid ng dingding ay nakasabit ang napakaraming karne. Iba't iba ang laki, iba't ibang itsura. Ang ilan ay nangingitim na at nilalangaw, habang ang iba naman ay nagsisimula ng mabulok. Muling sumingaw ang malansang amoy na kanina pa namin naaamoy. Ngayon ay mas matindi at mas nakakapanindig, balahibo. Nandito ka lang pala sa kusina. Pagpasensyahan mo na masansang na amoy ng karne. Pinapakain ko lang yan sa alaga ko. Sayang naman kung itatapon lang, hindi ba? Ganun po ba? Ano po bang karne yan? Karne na mas masarap pa sa baboy at manok. Ano po yun? Huwag mo nang itanong, bata. Hoy, Umbok! Tapos na ako magbanyo. Pasensya na po kayo sa ingay ko ha. Nandiyan po pala kayo. Siya nga po pala, nasa po yung rambutan para makauwi na po kami. Ayaw niyo bang dumito? Magpalipas ng gabi. Parang babagsak na rin ang ulan. Tignan niyo. Kumukulog sa labas. Ay, pasensya na po. Hindi po pwede hanapin po ako ng nanay at tatay ko. Pagagalitan po nila ako lalo na kapag nalaman po nila na nakitulog po ko. So hindi ko naman po kaano-ano. Paano yan, Umbok? Papaulan na. Alangan naman na sumugod tayo sa ulan. Isipin mo nga. Tama ang kaibigan mo. Kapag nagpumilit ka pang umuwi, siguradong mauulanan kayo sa daan. Mabuting dito na kayo matulog. Oo nga naman, Umbok. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Papaliwanag na lang tayo sa magulang mo. Sigurado maiintindihan naman nila yun eh. Ano ba naman to si Dambo? Nakakainis ka naman eh. Hindi ka ba hahanapin ng tatay at nanay mo sa inyo? Mamaya nag-aalala na pala ang pamilya natin kung nasan tayo. Di mo ba naiisip yun? Uuwi naman tayo bukas sa umaga eh. Teka nga, ano bang ikinakabahala mo, Umbok? Walang mangyayaring masama sa inyo rito. Ligtas ka sa lugar ko. Sige po. Mukhang wala naman na po akong pagpipilian pa eh. Kundi ang dumito na lang.
Sige, ipaghahanda ko lang kayo ng hapunan. Ano bang gusto niyong kainin? Busog pa po ako eh. Salamat na lang po. Ako po, gutom na po ako. Pero kahit anong pagkain lang po, ayos na po sa akin yun. Ang kapal talaga ng mukha mo, Dambo. Bakit po? Pansamantalang umalis ang matanda at nagtungo sa kusina. Naiwan kami ni Dambo sa sala at tahimik na nakaupo. Tanging tunog ng lumang orasan sa dingding ang naririnig namin. Kasabay ng mahinang langit-ngit ng saig sa bawat takbang ng matanda sa kusina. Damang-dama ko ang malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. At sa katahimikang yon, pakiramdam ko na bawat segundo ay parang may panganib na naghihintay sa amin. Dambo, nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko? Hindi. Bakit? Ano ba nararamdaman mo? Nangiya ka talaga kahit kailan, Dambo, pahamak ka. Bakit ba yun? Malay ko naman kasi sa nararamdaman mo. Ang bigat kasi sa pakiramdam na nandito tayo eh. Gusto ko nang umuwi, Dambo. Eh di umuwi ka. Tignan mo, lakas-lakas ng ulan sa labas. Pasalamat ka na lang at pinatuloy tayo dito ng matanda. Kung hindi, baka basang sisiw tayong dalawa ngayon. Di mo ba naisip yun? Hindi mo kasi naiintindihan, Dambo eh. Bakit naman siya mag-iimbak ng mga karne, hindi ba? Tapos tignan mo yung mga karne, kakaiba. Pinaghihinalaan mo ba ang matanda, ha? Hindi naman sa ganun. Pero kasi mabigat ang pakiramdam ko sa kanya. Itigil mo na nga yung kahibangan mo, umbok. Tumahimik ka na lang dyan. Dahil nandyan na matanda. Mamaya, marinig ka pa nun. Ay, yes! Kakain na tayo! Paano ba naman kasi? Ang siba mo. Nadadaan ka lang sa pagkain. Sige na, kumain na kayo. Ay, salamat po ah. Wow! Paborito ko talaga tong nilaga eh. Nakakatuwa naman at nagustuhan mo. Ikaw, umbok, bakit hindi mo tikman? Masarap yan. Busog pa po talaga ako eh. Tsaka wala po akong ganang kumain. Mapili po kasi sa pagkain niya si umbok eh. Huwag po kayo mag-alala. Ako po ang uubos sa lahat ng hinain nyo para hindi po masayang. Mabuti naman kung ganon. O siya, matapos nitong si Dambo kumain, pwede na kayo magpahinga. Sa may silid sa kanan, pwede kayo doon. Salamat po ulit. Ang bait-bait niyo po talaga. Pero, wala po ba kayong kasama rito? Wala po ba kayong pamilya? Nasa malayong lugar ang pamilya ko. Hinintay ko lang matapos si Dambo sa pagkain bago kami sabay na tumungo sa silid kung saan kami matutulog. Grabe! Sobrang busog ko talaga. Ang sarap ng nilaga na yun. Natural, inubos mo ba naman lahat ng ulam eh? Parang kulang pa nga sa'yo yung isang platong kanin eh. Ang sarap-sarap ng karne. Kakaiba ang lasa, malinamnam. Malambot, sobra. Halika na nga, matulog na nga tayo. Para maaga pa tayong makauwi. Baka mamaya, pati sa panaginip mo, pagkain ng naglalaro sa isipan mo ah. Patay gutom ka pa naman. Hoy, sama-sama mo naman sa akin. Sabay kaming nahiga ni Dambo. Sa malaking higaan, ilang minuto lang ay mahimbing na siyang natutulog. Samantalang ako ay hirap na hirap makatulog. Panay ang balikwas ko. Pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit hindi maalis ang kaba sa dibdib ko. Sa hindi ko naman malamang dahilan. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, isang kalansing ng kaldero ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng silid at maingat na sinilip ang kusina. Sa liwanag ng apoy mula sa kalan, nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Ang matanda, nakatalikod siya at abala sa paghiwa ng isang bangkay ng tao. Sa tabi niya, may malaking kawa na kumukulo at doon niya unti-unting inilalagay ang mga piraso ng laman. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Halos hindi makagalaw.
Ramdam ko ang panlalamig ng aking katawan. At sa sandaling yon, isa lang ang pumasok sa isip ko na kami na ang isusunod niya. Dali-dali akong tumakbo papasok sa silid namin ni Dambo at ginising ko siya. Hoy! Hoy, Dambo, gising! Gising, Dambo! Kung ayaw mo maging buto-buto na lang tayo dito! Ano ba naman yan? Ang sarap-sarap ng tulog ng tao, nag-i-istorbo ka eh. Dambo, ano ka ba? Nakita ko yung matanda. May hinihiwa siyang bangkay ng tao. Tayo na susunod, Dambo. Kaya bago pa niya tayo maabutan, tumayo ka na riyan. Ano ka ba? Kahit kailan talaga gawa-gawa ka ng kwento eh. Nababaliw ka na naman eh. Kung ayaw mo maniwala, tumayo ka riyan at silipin mo. Huwag ka lang maingay. Tumayo si Dambo, pupungas-pungas pa at tila hindi pa talaga gising. Ngunit nang makita niya ang takot sa mukha ko at marinig ang nanginginig kong boses, mabilis na nawala ang antok niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa may pintuan ng kusina at nang silipin niya ang loob nun, agad siyang napaatras. Nanlaki ang kanyang mga mata at doon ko nakita ang parehong takot na kanina pa kumakapit sa akin. Ngayon, alam na rin niyang totoo ang lahat nang sinabi ko. Diyos ko po, anong gagawin natin, Umbok? Tatakas tayo, Dambo. Paano? Baka mamaya mahuli niya tayo eh. May nakita akong maliit na butas sa silid na tinulugan natin. Doon tayo dadaan. O sige, Diyos ko, bakit ba tayo nalagay sa ganito? Kasalanan mo talaga to eh. Magsisisihan pa ba tayo dalawa? Ang isipin na lang natin kung paano tayo makakalabas dito. Sige na. Ayusin mo na yung higaan. Tabunan mo ng kumot ang mga unan. Pagmukain mong tayong dalawang natutulog dyan. Sige. Dadagdagan ko na lang ang laki ng butas na to. Baka hindi ka magkasya eh. Ang laki mo pa naman. Nahiya naman ako sa katawan mo. O halika na. Mauuna na akong lumabas ha. Sumunod ka kagad sa akin. Sumuot ako sa butas. Mabuti na lang. Nagkasya ako. Ngunit ang problema ay si Dambo. Dahil mas malaki siya sa akin ng kaunti. Sumabit ang bandang tiyan niya sa butas. Hindi siya makagalaw. At dahil pinilit niyang makalabas, naglikha yun ng malakas na tunog. Kinabahan ako. Lalo na nang biglang pumasok ang matanda sa silid namin ni Dambo. Dahil naiwan ang kalahati ng katawan ni Dambo, hinila niya ang bandang paa ni Dambo. Ako naman, hinawakan ko ang kamay ni Dambo at hinila rin ito palabas ng butas. Akala niyo ba matatakasan niyo ko? Hindi. Ikaw, Umbok, gagawin pa kitang alay. At ikaw naman, Dambo, ikaw ang magiging pulutan namin. Maawa po kayo! Aray! Umbokan tiyan ko, naiipit! Tulungan mo ko! Bitiwan mo ang kaibigan ko, aswang ka! Bitiwan mo siya! Anong akala nyo? Maiisahan nyo ko? Hindi yun mangyayari. Akin kayong dalawa. Walang makakauwi ng buhay sa inyo. Hindi ka makakauwi kay Banong at Gloria, Umbok. Nagmatigas silang ibigay ka. Pero tadhana na ang nagdala sa'yo rito. Kaya hindi ako makakapayag na makatakas ka pa. Unti-unting nagbago ng anyo ang matanda. Mula sa pagiging tao, ay naging nakakatakot na nilalang ito. Balak na sana nitong tuhugin ang binti ni Dambo gamit ang kanyang mahahabang kuko. Nang mabilis kong mahila si Dambo palabas. Hawak kamay kami ni Dambo na tumakbo sa masukal na kagubatan. Pero hindi pa man kami nakakalayo. Naharangan na kami ng aswang. Lumipad ito sa harapan namin at gamit ang kanyang mahabang dila, sinakal niya si Dambo. Tulong! Tulungan mo ako! Bingi ka bang aswang ka? Sinabihan na kita na bitawan mo ang kaibigan ko! Hindi ka ba makaintindi? Pumulot ako ng mga lupa at isinaboy sa mata nito na siyang dahilan kung bakit nabitiwan niya si Dambo na agad napasalampak sa lupa. Akala ko katapusan ko na!
Tumayo ka na riyan! Dahil kung hindi, magiging katapusan mo na talaga! Hindi ba pwedeng sabihin, time pass muna? Anong akala mo ba dito, Dumbo? Naglalaro tayo ngayon. Hindi to biro. Nasa bingit ng kamatayan ng buhay natin dalawa. Kaya bilisan mo na! Ito na nga tatakbo na! Palaban ka rin talaga, Umbok. Kagaya ka rin ng mga magulang mong hilaw. Pero hindi kita papalampasin. Dumbo, humanap ka ng pwede natin panlaban. Ako na muna sa aswang na to. Bilisan mo! Kumuha ako ng bato at gamit ang lumang lastiko na napulot ko sa daan, sunod-sunod kong pinatamaan ang aswang sa muka. Ang isa sa mga bato ay diretsyong tumama sa mga mata nito, dahilan upang ito'y mapasigaw sa sakit at umatras ng bahagya. Samantala, dumating si Dumbo na may hawak na matalim na bakal. Hindi na siya nag-atubili at buong puwersang itinarak yon sa likod ng nagwawalang aswang. Mabagsik ang hiyaw ng nilalang. Nanginginig ang lupa sa bawat sigaw nito. Hindi na namin hinintay pang makabawi ang halimaw at dali-dali na kaming tumakbo, papalayo. Halos hindi na lumilingon pa habang sa likuran namin ay naririnig pa rin namin ang malalim na ungol ng sugatang aswang. Gaganti ako! Hindi ako papayag na isang paslit lang ang makakatalo sa akin! Kailangan na natin makalayo, Dumbo! Bilisan mo! Takbo! Natigilan ako sa pagtakbo nang hindi ko marinig ang yapak ni Dumbo. Nang lingunin ko siya, namimilipit siya sa sakit habang nakahawak sa kanyang tiyan. Oh, Dumbo! Ano nangyari sa'yo? Sobrang sakit ng tiyak ko! Hindi kaya dahil yan sa kinain mong karne. Hula ko, karne yun ng tao, hindi ng hayop. Walang iya talaga matandang yun! Pagsisisihan niya ang ginawa niya sa akin! Ayop siya! Kaya mo ba tumakbo, ha, Dumbo? Hindi na eh! Parang puputok na ang tiyak ko sa sobrang sakit! Aray, ang sakit! Paano ba to? Mabuting magtago na muna tayo. Hindi pwedeng ganito ka. Baka maabutan tayo dito. Sa isang mayabong na damuhan, nagpasya kaming magpalipas ng gabi. Pagod at nanginginig sa takot na nagtiis kami sa lamig ng hangin hanggang sa unti-unting pumutok ang liwanag ng umaga. Nang sumikat ang araw, inalalayan ko si Dumbo na nooy inaapoy na ng lagnat at patuloy pa rin ang matinding pananakit ng tiyan. Halata sa mukha ni Dumbo ang panghihina. Bawat hakbang niya'y may kasamang pagdaing. Pagdating namin sa bahay, agad kaming sinalubong ni nanay at tatay. Ngunit nang tulungan nila akong ipasok si Dumbo, bigla naman itong nagsisisigaw, napahandusay sa lupa habang nagkikikisay nang dahil sa labis na sakit. Nasusunog! Aray ko! Nasusunog ang balat ko! Hindi ko na kaya! Sabihin mo nga sa akin, Umbok, saan kayo galing ni Dumbo? At hindi kayo nakauwi kagabi? Nagpalipas po kami ng gabi sa bahay po ng isang matanda. Hindi po namin alam na aswang po to. Binalak niya po kaming patayin ni Dumbo. Buti na lang nga po nakatakas po kami. Pero si Dumbo po kasi, kumain siya ng karne na hinain sa amin. Kaya po siya nagkakaganyan. Kung ganon, sinalina na si Dumbo ng pagiging aswang. Ano po, Nay? Kung ganon, magiging aswang na po ba si Dumbo? Ito na nga ba ang sinasabi ko? Hindi ba't pinaalalahanan ka namin ng nanay mo? Pasensya na po, Tay. Patawarin niyo po ako kung sinuway ko po kayo. Hindi ka kasi nakikinig. Halika nga rito. Sa galit ni tatay, bigla niya akong hinataw ng latigo. Mabilis at malakas ang hagupit. At sa isang iglap ay naramdaman ko ang matinding hapdi sa akin likod. Napasigaw ako sa sakit. Dama ko ang pagkirot ng balat ko na para bang napunit. Pero bago pa niya maihataw ang isa pang palo, agad na umawat si nanay. Hinawakan niya ang braso ni tatay. Pinigilan nito habang nanginginig ang kanyang tinig. Ano ba, Manong? Gusto mo bang patayin ang anak mo? Tinuturuan ko na siya ng leksyon, Gloria. Tignan mo ngayon ang nangyari sa kaibigan mo.
Nay, paano na po si Dambo ngayon? Hindi na po ba siya makakabalik sa dati? Magiging aswang na po ba siya habang buhay? Hindi anak, may paraan pa. Kumuha si nanay ng langis at inilagay yun sa isang maliit na bao. Pagkatapos ay dinikdik niya ito kasama ng ilang dahon na hindi ko kilala. Mabaho ang amoy pero tila may kakaibang bisa. Maingat niya itong hinalo hanggang sa maging parang makapal na likido. Saka ipinainom kay Dambo. Ilang saglit pa, biglang nangisay si Dambo. Napatakbo ako sa tabi niya habang si nanay ay nananatiling kalmado. Para bang alam na alam niya na mangyayari yun. Maya-maya pa, tuluyang nawalan ng malay si Dambo. Dali-dali naming sinubukan siyang ipasok muli sa loob ng bahay. At sa gulat ko, hindi na siya nasusunog sa harang na kanina'y tinablan siya. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag, pero may bahagyang kaba pa rin na nararamdaman. Dahil alam kong hindi pa tapos ang lahat. Mamayang gabi, isasagawa na namin ng nanay mo ang pagsugat sa palad mo. Tanda na tinatanggap mo ng kapalaran mo at pagpapalabas ng krus na palatandaan na itinakda ka. Patawarin niyo po ako, Tay. Kung naging matigas po ang ulo ko. Patawarin mo rin ako, anak, kung nahataw kita ng latigo. Ikaw kasi, palagi ka naming iniingatan ng nanay mo, pero ikaw, ang tigas-tigas ng ulo mo. 12:00 ng hating gabi, nang naghanda si nanay ng malaking lamesa sa labas ng bahay. Tahimik ang lahat. Tanging hampas ng dahon sa paligid ang maririnig. Pinahiga nila ako sa ibabaw ng lamesa at pinalibutan ng mga pulang kandila. Kinakabahan ako, pero mas nangibabaw sa akin ang kagustuhan na matapos na ang lahat ng ito. Lalo na ang mga aswang na gustong gawin akong alay. Sunod ay tinalian nila ako ng lubid. Ayon kay nanay, hindi yun basta-bastan lubid dahil ito raw ang lubid ng pagbubuklod at lubid ng pag-asa. Habang sinasabi niya yon, ramdam ko ang kakaibang bigat ng mga salita. Para bang may puwersang nagmumula sa mismong hangin. Nang tumingala siya sa kabilugan ng buwan, marahan siyang nagsimulang umusal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nakarinig ako ng mga tunog na para bang mga tambol. Si tatay naman, binalot ng itim na balabal ang kanyang palad at walang alinlangan na sinugatan ang aking kamay. Agad na sumirit ang dugo, ngunit bago pa ako makasigaw, biglang nagliwanag ang aking palad. Isang nakakasilaw na liwanag na parang apoy pero walang init na lumalabas. Patuloy si nanay sa pag-usal hanggang sa unti-unting lumabas mula sa kanyang bibig ang isang maliit na kristal na kumikislap. Sinalo niya ito ng maingat, saka ako tinignan ng diretsyo sa mga mata. Ibuka mo ang bibig mo. Sumunod ako kay nanay. Maingat niyang ipinasok ang kristal sa aking bibig. At sa sandaling yon, parang may mainit na bagay na dumaloy pababa sa loob ko, mula sa lalamunan hanggang sa pinakaloob ng aking katawan. Napakislot ako sa hapdi. Napapiglas sa tindi ng init na parabang sinusunog ang aking buong kalamnan. Ngunit nang humupa ang lahat ng sakit, napalitan naman yon ng isang kakaibang pakiramdam. Para bang may bagong lakas na umusbong sa akin at dumaloy sa dugo ko hanggang sa kahuli-huli ang himaymay ng aking laman. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may gumigising sa loob kong hindi ko pa kailanman nakilala. Maya-maya pa, inabot sa akin ni tatay ang ginintoang punyal na may ngiti sa labi. Ngayon, anak, hindi ka na basta-basta maluloko ng mga aswang na yan. Kaya mo na silang labanan ngayon. Hindi mo na kailangan pang matakot sa kanila dahil kasing lakas mo na rin sila.
Salamat po, Tatay Banong. Kinalas ni Nanay Gloria ang lubid na nakagapos sa akin at agad nila akong niyakap ni tatay ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ni nanay. Tinapik niya ako sa balikat bago siya kumalas sa pagkakayakap. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, bigla naming narinig ang sunod-sunod na alulong mula sa loob ng kagubatan. Nakakapangilabot. Sinundan pa yon ng kaluskos ng mga yapak at tinig na papalapit ng papalapit. Nagkatinginan kami ni nanay at tatay. Alam namin, hindi yun basta mga hayop lang. Ramdam ko na paparating na naman ang mga nilalang ng kadiliman. Ngayon, maniningil na ako sa inyo! At anong akala mong aswang ka? Matatakot mo kami ng basta-basta lang? Hindi bagang buntot namin! Huwag kang pakampante, paslit, dahil sisiguraduhin ko na walang matitira sa inyong lahat! Kung ganon, ano pang iniintay mo? Magtuos na tayo! Tahimik ang paligid habang nakatayo si Lakan. Sa harap namin, para bang nilamon ng dilim ang kanyang nakakatakot na anyo. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming lahat. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, kahit ang mga daon ay natatakot gumalaw. Sinisigurado kong ang huling halakhak na maririnig ay ang boses ko! Tignan natin kung makakahalaka ka pa, kung maging abo ka na lang! Pagkasabi ko nun, sabay kaming gumalaw. Mabilis sila kanlila, para siyang anino na biglang lumitaw sa harapan ko. Umilag ako sa unang hampas niya at naramdaman ko ang hangin na dumaan sa pisngi ko. Kinuha ko agad ang napulot kong kahoy at sinubukan siyang hambalusin, pero napigilan niya ito. Nagpalitan kami ng suntok at iwas sa isa't isa. Ramdam ko ang sakit sa braso ko sa bawat tama, pero hindi ako umatras. Naririnig ko sa likod ang tinig ni nanay at Dambo, pero nakatutok lang ako sa kalaban. Muli siyang umalulong ng malakas at sunod nito, naglabasan ang mas marami pang aswang. Hala! Madaya kayo! 4 lang kami, pero ang dami nyo! Tuso ka, Limaw! Napakatuso mo! Hindi ka patas lumaban! Nakita kong pumasok si nanay sa loob ng kubo namin at paglabas niya, nakabalot na ng itim na balabal ang kanyang kamay habang hawak ang buntot ng pagi. Sandali niya akong pinalapit sa kanya na agad ko namang ginawa. Umaatras ka na ba? Naduduwag ka na ba, kabatang paslit? Walang naduduwag sa kagaya mo, Lakan Lila. Ramdam ko, nakatapusan mo na sa kamay ni Umbok. Anong sabi mo? No, Lakan, natatakot ka na ba na ang paslit na kagaya ni Umbok ang makakatalo sa iyo? Walang makakatalo sa akin, Banong! Galit niyang sinugod si tatay, ngunit mabilis na nakaiwas si tatay at agad na nakalayo. Mabilis siyang kumuha ng bote ng langis at isinabo yun sa aswang. Nang tumama ang langis sa balat nito, biglang kumulubot ang balat ng nilalang at mas lalo pang nangitim. Kasabay ng pag-alingasaw ng mas matinding amoy na halos ikasuka ko. Napasigaw sa sakitang aswang habang patuloy na umuusok ang balat nito. Pero kahit nasusunog, hindi pa rin ito umatras. Sige! Kahit magtulungan pa kayo! Anak, sugatan mo ang kamay mo at ipatak mo ang dugo mo rito sa buntot ng pagi na ito! Ha? Bakit po? Basta, huwag ka na marami pang tanong. Gawin mo na lang, anak! Bilisan mo! Sinunod ko ang utos ni nanay. Sinugatan ko ang palad ko kung saan naroon ang marka ng krus. Saka ko yun ipinatak at ipinahid sa buntot ng pagi na hawak niya. Ibinigay ni nanay kay Dambo
ang buntot ng pagi at ibinalot niya ito ng balabal. Hindi ka kagad masusugatan, Dambo, dahil sa balabal. At ang buntot ng pagi na yan ay may dugong makapangyarihan mula kay Umbok. Kaya isang hampas mo lamang sa mga aswang, siguradong iindahin na nila. Sige po, Aling Gloria. Umbok, mag-iingat ka kay Lakanlila. Huwag mong maliitin ang kakayahan niya dahil malakas siyang aswang. Siya ang pinuno ng lahat. Wala akong pakialam. Kahit siya pa po ang pinakamalakas sa lahat ng aswang, tatalunin po natin siya para sa kaligtasan ng lahat at kapayapaan. Nasa loob ng katawan mo, mutya ng aswang, anak. Nakakapagbigay yun ng liksi at lakas sa'yo. At sa oras na itarak mo na sa kanya ang ginito ang punyal, siguraduhin mong diretso ito sa kanyang puso. Opo, Nay. Kayo na po ang bahala sa iba pang mga aswang. Ako na pong bahala sa pinunong ito. Tumakbo ako papalapit kay tatay na noon ay nakikipaglaban na kay Lakanlila na pinuno ng mga aswang. Nasaan yung aswang na rin noon si tatay, kaya bahagyang natigilan si Dambo sa gulat. Ngunit hindi siya nagpatinag, lalo pa siyang lumaban. Buong lakas niyang hinampas ng buntot ng pagi ang mga aswang na lumalapit. Habang si tatay naman ay patuloy na nakikipagsagupaan kay Lakanlila. Mabilis ang galawan at umaalingaw-ngaw ang bawat salpukan ng kanilang lakas. Hoy! Lakanlila! Ako ang kalabanin mo at huwag si tatay! Hindi ba ako naman talaga ang pinunta mo rito? Maglaban na tayo! Tapusin na natin to! Masyado kang nagpapakasaya porkit nasa iyo ang mutya ng aswang. Akala mo ba, hindi ka na matatalo? Anak, labanan mo sila Kanlila. Kami nang bahala sa iba pang mga aswang. Mabilis akong umatras nang biglang sumugod sa akin si Lakanlila. Para siyang kidlat sa bilis. Ramdam na ramdam ko ang malakas na ihip ng hangin kasabay ng pagaspas ng kanyang matatalim na pakpak. Agad kong iniwasan ang hampas niya gamit ang kanyang mahabang kuko. Pero sumunod pa ang isa pa. Mas mabilis kaysa sa nauna at mas mabigat. Napaatras ako at halos matumba na sa lupa. Humigpit ang hawak ko sa aking dibdib. Ramdam kong umiinit ito. Parang tumutugon sa galit ni Lakanlila ang mutya sa aking katawan. Hindi! Hindi ako susuko! Lalaban ako hanggang sa kamatayan! Sigaw ko, sabay suntok sa kanya gamit ang lakas na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Tumama ang kamao ko sa kanyang tiyan at saglit siyang umatras. Ngunit agad din siyang nakabawi. Nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Naging mas pula pa. Tila apoy na naglalagablab. Sumugod siyang muli. Mas marahas, mas mabangis. Habang ako naman ay pilit na iniiwasan ang bawat pag-atake niya. Sa bawat paglapit niya sa akin, ramdam ko ang bigat ng kanyang galaw. Pero ramdam ko rin ang tibok ng mutya na parang tinuturuan ako kung paano lumaban. O ano, batang paslit? Umaatras ka na! Nagkakamali ka! Wala nang atrasan to, Lakanlila! Dito na matatapos ang kasamaan mo! Habang naglalaban kami ni Lakanlila, sa gilid ng aking mata ay nasilayang ko sila nanay at tatay, pati na rin si Dambo. Nakikipagpambuno rin sila sa iba pang mga aswang. Malalakas ang mga ito, mabilis gumalaw, matatalas ang mga kuko, at parabang hindi nasasaktan. Pero hindi rin nagpapatalo si nanay. Kita ko kung paano niya hinahampas ang bote ng langis na may dasal, habang si tatay naman ay gamit ang lakas ng kanyang anyong aswang para protektahan kami, at si Dambo naman hinahataw ng buntot ng pagi ang mga aswang na lumalapit sa kanya at gusto siyang lantakan. Habang patuloy akong nakikipagsagupaan kay Lakanlila, naririnig ko ang kalabog ng bawat suntok.
ang sigaw ng mga aswang at ang tunog ng mga nasusunog na dahon, gawa ng apoy na nagmumula sa mga kandilang nakapaligid. Ramdam na ramdam ko ang takot, pero mas malakas ang pagdanais kong tapusin na ang laban. Lahat kami lumalaban para mabuhay, para matapos na ang dilubyong yon. Tumama ang isa kong suntok sa tagiliran ni Lakan at napaatras siya ng kaunti. Yan lang ba ang kaya mo? Hindi pa ako tapos! Bigla siyang sumugod ulit. Tinamaan ako sa dibdib at napaatras din ako ng bahagya. Napasalampak ako sa lupa, pero agad din akong bumawi. Kumuha ako ng bato sa lupa at inihagis sa kanya. Tumama naman yun sa pisngi niya. Napatigil siya saglit, sapat para makalapit ako at itarak ang ginintoang punyal sa kanyang balikat. Sumigaw siya sa sakit, sabay ang pagliwanag ng mga mata niya. Parang may apoy na kumawala mula sa loob nito. Napaatras ako, pero nakita kong humina siya. Lumuhod sila kanlila habang unti-unting nagdidilim ang paligid. Hingal na ako ng mga sandaling yon. Nanginginig ang kamay ko, pero hindi ko tinanggal ang tingin sa kanya. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang bumagsak sa lupa habang habol ang hininga. Muli akong lumapit at binunot ang ginintoang punyal sa kanyang balikat at itinarak ito sa kanyang dibdib, diretso sa kanyang puso. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nila kanlila hanggang sa naging abo na ito. Kasabay ng pagiging abo niya, ang pagpatay ng mga kandila sa paligid. Hindi ako makapaniwala na tapos na. Naririnig ko pa rin ang malalakas na tibok ng puso ko. Lumapit si nanay at niyakap ako. Ang ibang mga nangihinang aswang ay tumakbo palayo sa kagubatan nang makita nilang natalo na ang kanilang pinuno, na sila Kanlila, ang kanilang pinakamalakas na aswang. Tapos na, anak. Tapos na. Malaya na tayo. Huminga ako ng malalim. Oo, tapos na. Pero alam kong hindi pa rito natatapos ang laban sa iba pang mga aswang. Tapos na! Ang galing natin! Mabuhay si Umbok! Mabuhay ang kaibigan ko! Salamat po sa inyo. Kundi po dahil sa inyo, ay hindi ko po sila mapupuksa. Salamat, Nay. Dahil pinrotektahan niyo po ako laban sa mga aswang. At sa iyo, Tol Dambo, salamat din. Dahil kahit minsan, wala kang kwenta. Pero ngayon, nagawa mo kaming tulungan. Salamat, Tol. Siyempre, ikaw pa ba? Pero nabigla ako ha. Aswang po pala kayo, Aling Gloria at Mambanong. Di ko alam yun ah. Pero Dambo, hindi kami masamang aswang. Hayop lang ang kinakain namin. Dambo, pwede bang wala kang pagsasabihan nito? Bilang kaibigan ko, pinagkakatiwalaan kita. Makakaasa kayo sa akin. Takot ko lang na gawin yun. Baka mamaya gawin niyo pa akong pangimagas eh. Hindi, biro lang. Alam ko naman pong mabuti kayo at may busilak po kayong puso. At kung hindi rin po dahil sa inyo, baka aswang na po ako ngayon. Baka isa na rin po ako sa kalaban ninyo. O sige na. Pumasok na tayo sa loob. Bukas ng umaga ay maghahanda ako ng konting salo-salo. Ayos! Magandang ideya po yan, Mambanong! Basta talaga sa pagkain, wala kang pinapalampas. Kaya ka napapahamak eh. Ito naman, naisingit pa yun. Deserve ko naman eh, di ba? Kasi tumulong ako sa inyo sa pakikipaglaban. Oo na, Dambo. Bukas, pupunuin namin ang pinggan mo. Bago kami pumasok sa loob ng kubo, niyakap ko si nanay at tatay ng maigpit. Ramdam ko ang init ng yakap nila. Ang yakap na punong-puno ng pagmamahal at pag-aalaga.
Malaki ang pasasalamat ko sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila, baka hindi ako natutong maging matapang. Hindi ko rin mararanasan kung paano mahalin ang totoo kahit hindi magkadugo. Habang nakapikit ako, naisip ko na kung may isang bagay man akong dadalhin habang buhay, yun ay ang aral na itinatak nila sa isipan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo o laman, kundi sa puso at sa kabutihang handang ipaglaban ang isa't isa sa ngalan ng pag-ibig at katarungan.